Korean visa. Imagine you're Korea, pwede kayo mag-apply, nag-simplified visa process kayo, mas malaki na yung chance of a photocopy of OAC strong ChatGPT is the key guy. What if wala ITR? Nag-provide ako ng cover letter na receive ko yung result dun sa website, mga approved 5 years, daming nade-deny sa pagmataas yung chance na Hi guys! Welcome to my channel. So dito sa video na to, i-share at i-explain ko sa inyo kung paano ko nakakuha ng multiple entry visa sa Korea as a first timer. Again, disclaimer lang po, ito lang ay based sa aking experience and syempre nakadepende pa rin po ito sa decision ng Consul ng Korea. So tara guys, ano pa hinihintay natin? I-explain ko na sa inyo yung mga requirements, yung process at yung timeline ng ating application. So tara guys, let's go! So first of all, may dalawang ways kung paano mag-apply ng Korean visa. So ano-ano nga ba yun? So una guys is through simplified visa and pangalawa is yung normal process. Sa simplified visa, if you have this following credit cards, is pwede kayo mag-apply ng simplified visa. So ilalagay ko na lang dito sa screen kung ano-ano yung mga qualified na credit cards para makapag-apply ng simplified visa. So ito siya guys, ayan. So ito yung mga list of credit cards na kung saan pwede kayo mag-apply using this credit card. Take note guys, you must submit at least 3 months of your SOA ng credit cards nyo para maging eligible kayo sa simplified visa process. And kapag kasi guys, nag-simplified visa process kayo, is less na yung requirements and mas madali na yung magiging proseso. Hindi nyo na kailangan mag-submit ng bank statement, bank certificate, but guys, it doesn't mean na nakapag-simplified visa kayo is mas malaki na yung chance of approval nyo. Hindi nag-work yun. So, pantay-pantay pa rin, regardless kung normal process kayo, kung simplified visa kayo, it's just that na mas less yung requirements na ipaprovide nyo dun sa embassy or dun sa KVAC. Maraming mga nako-confuse about doon na kapag simplified visa is mas malaki na yung chance. Hindi. Depende pa rin yan sa discretion ng Consul ng Korea. So, ayun guys, tandaan nyo yan ha. So, if magtatanong kayo, let's say recently nyo lang nakuha yung credit card nyo, possible ba mag-apply ng simplified visa? And the answer is no. Why? Kasi guys, nag-try ako mag-apply ng simplified visa na kung saan nakakuha ko ng cards na eligible para dun sa simplified process. But unfortunately, pagdating ko dun sa Korean visa application center, hindi nila tinanggap yung simplified visa kasi kailangan nga daw ng 3 months na SOA. So, ayun guys, hindi po pwede kapag recently nyo lang nakuha yung credit card. So, I guess, pwede nyo gamitin yan kapag meron na kayong 3 months na SOA. Then, yeah, pwede na kayo mag-apply using those credit cards na eligible for that simplified visa. Kaya, ang ginawa kong process is yung normal process for applying a Korean visa. So, eto na guys, i-explain ko na sa inyo kung ano-ano yung mga requirements as a first timer going to Korea and yung normal process nila, not using the simplified visa. So, ano yung mga requirements na pinrepare ko? So, una guys is yung passport. Of course, dapat hindi pa expired yung passport nyo. At least 6 months validity. Pangalawa is, nag-download ako at nag-fill out ako ng application form. And don't worry guys, ilalagay ko na lang sa description below yung link para ma-access nyo yung application form. Pangatlo is kailangan nyo ng passport photo na ang size is 3.5 cm by 4.5 cm or 35 mm by 45 mm. And then ang next na requirement is photocopy of OECD countries. So guys, yung OECD countries is ipa-flash ko na lang dito sa screen yung list ng mga countries na may visa. So ito guys, dagdag to sa mga requirements nyo. Like for example, nakapunta na kayo ng Japan, ng Canada, ng US, mga ganyan. Yun yung mga kasama sa OECD countries or OECD visa. And since hindi nga tayo simplified visa, so kumuha ako ng bank certificate sa BPI. So sa BPI kasi guys, ang pinoprovide nilang bank certificate is year to date. And ang cost pala guys ng certificate sa BPI is 250 to 300 pesos. Nagpasa din pala ako ng bank statement. And dito guys, ang alam ko is pwede nyong gamitin yung mga e-wallet nyo. Yung mga GCash, mga Maya, mga Maribank, ganyan. So kung meron kayong mapiprint doon na mga statement or mga certificate is pwede nyo ipasang mga requirements yon. And since I'm a freelancer, nagpasa din ako ng COE as a requirement. So ang ginawa ko guys, humingi lang ako ng
COE sa client ko. And then make sure guys dun sa COE is naka-provide or naka-indicate yung salary nyo, kung kailan kayo nag-start, at yung number ng HR or nung contact ng company nyo. So take note of that ha. Kasi minsan may mga kailangan silang information dun sa COE. So sa mga katulad ko dyan guys na freelancer, pwede kayo mag-request sa client nyo and then make sure lang na andun yung mga info na dun sa COE nyo. And nagpasa din pala ako guys ng ITR na 2024 since yung availability ng ITR na 2025 is early next year pa. What if walang ITR? So ano yung gagawin? So guys, kapag wala kayong ITR, mag-create lang kayo ng cover letter na explain nyo doon kung bakit hindi kayo makakapag-provide ng ITR for this specific reason. And guys, ang ginawa ko lang doon, nag-search ako sa ChatGPT and nag-prompt lang ako na give me example of cover letter without ITR for Filipinos applying for Korean visa. Parang ganon. ChatGPT is the key guys. I-maximize nyo yung mga AI tools natin ngayon. And lastly, for our requirements is nag-provide ako ng cover letter for requesting a multiple entry. But it's not necessarily na kailangan talaga ha. Technically, hindi siya talaga kailangan or required. It's just that nag-insist ako na nag-request ako ng multiple entry, ganyan. Kasi diba guys, sa Japan visa, parang may separate form talaga sila sa multiple entry. Dito kasi sa Korean visa, standard yung process nila. So it's really depending sa decision ng consul kung bibigyan kayo ng multiple entry or hindi. But again, I insist, I take a risk na sabi ko, okay, sige, magre-request pa rin ako ng multiple entry, gagawa ako ng cover letter. Doon sa cover letter na yun, guys, is in-indicate ko doon na I'm a travel content creator, ito na yung mga countries na napuntahan ko, and sabi ko, I love documenting places na hindi tourist spot, mga ganyan. But don't worry, guys, ilalagay ko na lang yung link sa baba para at least meron kayong reference, diba? And especially dun sa mga gusto rin magkaroon ng multiple entry. So, if kumpleto nyo na yung mga requirements na yon, then you can go ahead and submit it to KVAC or Korean Visa Application Center. So, ang lugar pala nito guys is sa Brittany Hotel BGC. Kung mag-aangkas kayo, mag-grab kayo, or magka-car kayo, or meron kayong sasakyan, ipin nyo lang sa Google Maps, Brittany Hotel BGC, and then that's it. Yun na yon. And then take note guys, yung Korean Visa Application Center is located siya sa 9th floor. Pagdating nyo dun sa hotel, pumunta lang kayo sa 9th floor, and then, ayun, doon nyo na ipapasok yung mga requirements nyo. And ayun, pumunta ako ng KVAC around 7 a.m. in the morning. And then, pag pumunta ko doon, guys, guess what? Ang haba na agad ng pila. Pagkapasok ko ng documents, chinek nila, and then binigyan ako ng queue number. As far as I remember, parang ang start kasi ng application process nila or pag-submit ng application is around 8 a.m. or 8:30 a.m. in the morning pa. And may bibigay sa inyo doon queue number. Ayun pala guys, gusto ko lang pala i-add sa inyo is habang naghihintay ako, meron doon booth sa loob ng KVAC na kung saan mag-fill out lang kayo ng survey kung paano naging smooth yung process using simplified visa, kung paano naging process sa loob ng KVAC, ganyan. And then may bibigay sila sa inyo mga parang small gift. Ito guys, ito yung itsura na binigay sa akin. And ayan, nakalagay, Imagine Your Korea. Tapos ito, Korea Travel Hotline. And kit bag siya guys. And yung sa loob niya is parang ito. Ayan yung nasa loob niya. Parang lalagyanan ng mga medicine, ganyan, mga skincare nyo. Kung marami kayong mga devices, mga camera, mga battery, pwede nyo rin ilagay dito. Ayan oh, malawak siya guys oh. So, I think magagamit ko siya kapag kapunta natin ng Korea. After tawagin ng number ko, nag-proceed na ako sa 10th floor. Dito guys, sa 10th floor, no camera allowed. Dito kasi guys, dito na yung pasahan or submitan ng application nyo. And then dito guys, sasabihin sa inyo kung paano nyo matatrack yung application status nyo, kung ano yung tentative date ng releasing ng visa nyo, kung magagrant ba kayo or hindi, ganyan, something like that. And don't worry guys, i-share ko din yung link na kung saan pwede nyo ma-access yung application status nyo. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Okay? Next naman natin guys is yung timeline ng pagpasa ko ng application ko hanggat sa ma-approve yung visa ko. Nagpasa ko ng application ko nung November 14 and then na-receive ko yung result dun sa website mga December 6, ganyan. Pumapatak ng 15 days, 15 business days or roughly 2 weeks na rin or more than 2 weeks na rin bago ko nakuha or nalaman yung
visa ko sa Korea. Pagka-check ko dun sa website guys, nakita ko na approve and multiple entry visa guys. And yung validity niya is 5 years. So dito ko na lang ilalagay sa screen. Ayan, so 5 years yung ginran sa ating visa sa Korea. And guys, kapag na-approvehan naman kayo at nag-grant kayo ng single entry, I think binibigyan most of the time ng 60 days. So dapat within 60 days is magamit nyo yung visa. If magtatanong kayo, nag-book na ba ako ng flight bago ako mag-apply ng visa? My answer is no. This time guys, hindi ako nag-risk kasi nakikita ko ang dami kong mga napapanood, ang daming nade-deny sa pag-apply ng Korean visa. So I didn't take the risk. So this is the first time na parang medyo kailangan natin i-calculate yung risk. Kasi nga, di ba masasayang kapag na-deny tapos book na lahat, di ba? Ang ginawa ko guys is nag-apply muna ako ng visa and then tsaka ako nag-book ng flight. Yun nga lang, syempre, of course, kapag gano'n ang ginawa nyo is mapapamahal talaga kayo ng flight. But if you're gonna ask me, my personal opinion and honest answer, kailangan ko na ba talaga mag-book ng flight bago mag-apply ng visa or after na lang ng result ng visa? I really understand yung mga taong nagbo-book na ng flight without a visa pa. Kasi syempre, seat sale, and definitely guys, I am a personally fan of seat sale ng mga airlines. Alam niyo yan. Siguro ang mga sasuggest ko sa inyo, if you are very confident na alam nyo mataas yung chance na maa-approve kayo. Let's say, ang dami nyo ng pinuntahan na countries, ang dami nyo ng pinuntahan na mga visa countries, then go. Book a flight, take that risk. But again guys, there's always a risk behind that. Regardless naman kung marami kayong mga napuntahang countries, kung marami kayong mga, alam mo yun, well-traveler kayo, frequent traveler kayo, it doesn't mean na ma-approve yung visa nyo. So there's always a risk, and make sure lang na nakaset na sa utak nyo na kapag ganito yung nangyari, walang ibang sisisihin kundi yung sarili nyo. Pero kung gusto nyo naman ng play safe na galawan, then mag-asikaso muna kayo ng visa, and then kapag na-approve kayo, then tsaka kayo mag-book ng flight. So there's always a pros and cons when it comes on that kind of decision. So it's very subjective, to be honest. But for me, I totally agree for both of them. So nagdedepende na lang sa inyo yon kung malakas kayong mag-risk, ganyan. Kung talagang risk taker kayo sa buhay, then go for it. Pero kung iniisip nyo is baka nga masayang, ganyan. So, ayun, mag-apply muna kayo ng visa. And then, tsaka kayo mag-book ng flight. Ayun guys, that's it. In-explain ko lang sa inyo yung process, yung requirements, and then yung timeline sa pag-a-apply ng Korean visa. I hope naging guide nyo to at nakatulong to sa inyo sa mga magta-travel going to Korea. Take note ha, it's always a decision of the Consul of Korea or Embassy of Korea. So this is only based on my experience, and this is only just a guide para magkaroon kayo ng idea na possible pala makakuha ng multiple entry as a first timer. And ayun guys, dito ko natatapusin tong video na to, and I hope na supportahan nyo yung gagawin nating travel vlog series kasi magi-stay tayo sa Korea for almost 2 weeks. So halo-halong excitement, kaba, saya, kasi this is my very first time going to Korea guys, and at the same time, this is my first time na pupunta sa winter countries. So kinakabahan ako, hindi ko alam, pero pinaghahandaan talaga natin ng husto para i-deliver ko sa inyo ng maayos, and especially magkaroon kayo ng guide as a first timer na detailed at talagang step by step na process. Alam niyo naman yan guys, may make sure ko na maiintindihan niyo yung gagawin nating vlog mula sa airport, mula sa papunta dun sa Incheon, kung ano yung mga pwedeng gawing itineraries, ganyan, and so on and so forth. So guys, abangan niyo yun ha. And I guess dito ko natatapusin. Yun lang. Bye!